Unahin natin sa ating title, mga kababayan, Lazo Puwersahang pinapirma ang PIDEA agents, Liza Tanas at Wangag na aaning na ang mga jutang Ginimes. Pero bago muna yan, mga kababayan, di ba kahapon na ibinalita natin sa inyo na may nahuli, okay, random na sasakyan na kung saan may pulburo o may shabu-shabu na nahuli doon na worth, ang sabi ng sa mga reports, 13.3, ang nakarating sa atin na information from PIDEA, Puting Ahas, PNP Puting Ahas, lahat ng mga Puting Ahas ko, it's close to 14 billion pesos ang worth nito. So, ngayon, I think 30 minutes ago, ay nagpakitang gila si Kuting. Okay? Oh, ano ba may mga pinagsasabihin itong Jotang Ginimes na to, okay? Aba, okay? Demo, nagpakitang gila siya. 37 minutes ago, in-inspeksyon ni Pangulong Kuting, okay? In-inspeksyon ni Bangag-Bangag Jr. sa Alitagtag, Batangas, ang pinakamalaking drug hole sa bansa kung saan nasabat ang halos 2 toneladang shabu-shabu na paborito din nila yan na nagkakahalaga daw ng 13.3 billion. Ayon sa kay Kuting, kasalukuyang iniimbestigahan ang pinagmulan ng paborito nilang illegal na pulburon, okay? At patuloy lamang ang holistic approach ng pamahalaan kontra shab-shab na nakasentro daw sa public health at pagtugis sa mga malalaking sindikato sa bansa. Ito'y kabudulan nito, mga kababayan. So, then 13 minutes ago, siyempre pakitang gilas, under presidential communication, okay, Kuting Jr. or Kuting drug war approach, Net's biggest drug hole in Philippines without shedding blood or losing lives, sabi niya. Wow, yung kanya daw pulboronic war ay talagang less bloody, chuchu-chuchu, gano'n, at walang bumubuwis ng buhay. Sabi ko nga, paano magbubuwis ng buhay yan? Ikasabwat niya yung mga Jotang Ginimes na yan. Kasama na si Sayarot. Tuloy natin. Sabi dito, over 2 tons of shab-shab with an estimated market value of 13.3 billion were seized on April 15, which is kahapon, by the PNP at a checkpoint in Barangay Pinagdursan, Alitagtag, Batangas. Sabi dito, it was the biggest drug. Sabi ni Kuting, ito daw ang pinakamalaking drug hole sa history. Philippine history. Check nyo kung totoo pinagsasabi nito. Alright? Without shedding blood. Okay? Ngayon sabi niya, walang natsugi, walang nagputukan, walang nasaktan, basta't sabi niya, inoperate natin ng dahan-dahan. Yun naman dapat ang approach. Ulol! Okay? Julol! Baka naman, chuba-chuchu lang kasi, mamaya ako nasasabihin kasi may nakatisabi information. Pagpatuloy muna natin. Sabi niya, this is the biggest shipment of shab-shab na nahuli natin, but not one person died. So, yun nga, walang namatay, naputukan, chuchu-chuchu. Ano pa sinabi dito? President Kuting said that respecting human rights, even in drug war operations, is what matters most in his administration, while ensuring to put an end to illegal drugs. Well, talaga namang hinirespeto niya ang mga pulboronic o yung mga drugist na mga manufacturer o mga pusher o yung mga malalaking sindikato kasi nga isinasama nga niya sa kanyang state visit katulad ni Sayarot. Binibigyan pa ng security forces, security people para protektahan si Mark Anthony Sayarot. Ipakita uli natin, mga kababayan kong minamahal. Right? So, kaya mo ba ipakita si Sayarot? Okay, kaya talagang walang dudugo-dugo ng bonggang-bongga, huwag mo lang magbubuwis ng buhay kasi kasabwat mo. Julol, ayan, kasama mo sa New York. Alright, napakita na ba natin yan? Okay? Okay. Tapos natin sa kabila. Ayan, good, thank you. So ngayon, ayan. So nakita niyo, wala talagang magbubuwis ng buhay. Di ba? Huwag kang etchos-etchos ha. Hindi pa ako tapos sa kalokohan mo dito, Kuting. Talisin na natin. Sabi niya ni Kuting dito ay, meron po kaming regular, ito sabi naman ng kasay pa ba natin?
Actually, it's all BS. Hanapin natin ang, sabi ni Kuting, ito pa sabi ni Kuting, di ba? Kahit politiko na powerful o pulis o kung sino man ay talagang iimbestigahan natin, kaya't nagkaroon ng ganitong klase mga operasyon at nakakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Wow! Bakit ayaw mo imbestigahan si Sayarot? Sinungaling kang julul ka, julupong! Bakit mo ayaw imbestigahan si Sayarot? Alpot! Isigaw mo na naman akong iatay. Ano pa? Yun lang naman mga dramatization niya. Okay? So, mga kababayan, anong drama ni Kuting dyan? Nagpapakitang gilas na kunyari ay talagang seryoso siya na wow, ang galing. Siyempre sabihin ng mga dugyo, ang galing ni Kuting. May nahuling pulburon na shab-shab. You know, when I address pulburon, general yon. Basta ipinagbabawal na favorite nila. Alright? So, mga kababayan, bakit tayo mo mag-pulburon test? Huwag mong pagtatakpan. Hindi kami bilib sa'yo kasi, mga kababayan, dito sa channel natin, ay napag-alaman natin, mga kababayan, actually sinenda to sa akin ng bonggang-bongga, ayan nagdrama-drama pa si Kuting, tignan nyo, sabi ko sa inyo ayan, nagdrama-drama, may mga, tayo mo si Lasso, mukhang malungkot, sabi ni Lasso, mukhang nahuli kontrabando ko ayan tayo mo si Kuting, drama-drama sila. Baka kayo na nagpapanggap lang kayo na kunyari, tuwang-tuwa kayo na may nahuli, pero nalulungkot kayo kasi epektos nyo ito, kontrabando ninyo. But here, mga darling, alright? Dali. Ayon sa ating informante, okay? Ito ayon sa ating mga nandoon mismo na naka-witness doon sa pulburon o shab-shab na ipinresent nila na worth 13.3 billion ay maitim daw at yellowish na yung mga nasabat. For the first time in my entire life, ngayon ko lang nalaman na ang mga pulburon pala o yung shab-shab na nahuli, may mga klase-klase pala yan. Kumbaga may pang sosyal, may pang dugyot. Kasi sabi dito, mismo kahalika, yung pinresent nila, yung nahuli nila, maitim na at yellowish yung mga nasabat. Ibig sabihin is reject na at hindi na po yan marketable ng mga sindikatong Chinese. Pinahuli yan para accomplishment, diversion po yan sa kampo ni Kuting. Napakalala. Nakita po namin ang quality ng shab-shab. Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, may ganun pala. Naloka talaga ako, hindi ko alam na itong mga illegal na mag-comment ka dyan, baka may alam kayo na maybe you are from PIDEA before or police, di ko naman sinasabi na pag nag-comment kayo, meron kayong nagsinghot kayo. Tapos ngayon, sabi ko nga, wow, juicy. So yung mga gumagamit daw kapag yellowish or black, parang bigas, no? Yung pinamamahagi sa mga mahirap, yung mga mababahong galing sa NFA, na pinabulok muna bago ibigay. Parang ganito pala yung counterpart. Yung ipinagbabawal na pulburon, may mga ganun pala. Kaya yung mga sosyalin na mga judictus, benedictus na mga addictus, judictus, benedictus na mga addictus, ay ayaw nilang i-consume yung ganyang klaseng pulburon. Kasi daw, mababang uri. So again, sa mundo ng mga sindikato, hindi daw po yan marketable yung ipinakitang drama-drama na accomplishment ni Kuting. Diyan ngayon, few hours ago, nagpakitang gila siya. Kaya nga sabi ko, may ganun pala. Sabi ng ating informer, na nandoon yung informer ko. Nasa likod mo lang Kuting, si Lasso. Ayan, gurgurin mo. Sabi niya, syempre nagbabayad ng pera yung mga Jody. Sabi niya, kasi syempre choosy yan. Pag pangit ang item, isinasauli yan sa tulak. Oh my God, sabi ko, may ganun pala. I don't know, kasi hindi naman ako nagpulburon Diba? Si Kuting dapat ang nakakaalam yan, hindi naman ako nagsishop. Tapos ngayon, anong ibig sabihin? Binubudol na naman kayo. Picture there, here. Kunyari si Kuting forma-forma na wala siyang sinasanto, walang bloodshed.
yung pala, ayon sa ating puting ahas, ay mga diversionary tactics at palabas lamang. Kaya naman pinanghuli kunyari, ayon sa aking source, hindi naman ako nagsabi, ayon sa ating informante, na ito ay mga reject na epektos na hindi na pwedeng maibenta ni Sayarot, okay, o nakasabwat ni Kuting. So hindi na maibenta, not marketable na raw sa komunidad ng mga sindikato. See? Naloko na naman kayo. Kung wala na naman si Maharlika dito, di nagpapaniwala na naman kayo mga hitad. Ngayon, na-scam na naman ang bayan. Tapos ang sabi pa nga ni Avalos, yung nasabat daw nila, walang labis, walang kulang. Diba? Kompleto daw, wala daw walang pumitik. Paano nga daw pala pipitikin? Hindi na nga daw mabenta yan. Bakit, ang question ko, bakit ito'y reject? Diba? Almost 14 billion. Bakit nabulok? Bakit na-reject? Baka naman ito ay luma na, tapos possibly na itinanim yung truck na yon kasi kagahapon sabi sa atin na ito ay randomly dumaan yung truck, na-checkpoint siya, din aligagalang yung driver, kaya tinignan yung kanyang mga epektos, mga kontrabando. So I was thinking right now na possibly talagang itinanim itong mga epektos na hindi na mabenta para sabihin na si Kuting ay bonggang-bongga, nakahuli siya, di ba sabi niya nga doon sa speech niya, historic daw ito. But we have to search or research kung yung lumabas masakas sa bunganga niya ay talaga bang historical. Well, this is historical kasi kung titignan natin yung aspeto na hindi na nga siya marketable, so historical na nakahuli sila ng almost 14 billion worth of shab-shab, tapos hindi na maibenta. Historical nga. Di ba? So yun yung issue dyan sa kanilang pakyut-kyut. Pero hold your breath. Dahil meron tayong pasabog na bonggang-bongga. Pero bago ang lahat, mga kababayan, okay, si Kuting Jr. ay nagpakitang gilas na ngayon dyan sa nag-speech niya sa Foreign Correspondent Association of the Philippines or FOCAP dahil sa ika-50th anniversary nitong organization na ito. So actually, napag-alaman ko to habang nanonood ako kay Ka-Eric at saka kay Doc Loren, kay Atty. Glenn. So, minabuti natin isama ito sa ating usapin dito ngayon dahil ang inyong Kuting Jr. ay sabi nga ni Doc Loren is pang declination or oratorical contest yung eksena ni Kuting. Kasi sinasabi po niya sa kanyang speech na doon na pinahalagan daw niya ang freedom of speech ng mga mamamahayag, ng mga journalist. Tapos sabi pa nga dito sa kanilang website, okay, as a president, I will seek this forum not only to explain our policies but to renew my vow to what I deeply believe in, that the president's role is to defend press freedom. Wow! Ang role daw niya ay para depensahan ang kalayaan ng pamamahayag at not lead in destroying or demeaning its practitioners. Ito po'y katarantaduhan. Wala ba ako? Diyan pa ba ako? Okay, go. Ito po'y kasinungalingan. Dahil even bloggers ay tinatamnan ng kaso. Kaya tama si Pilipinas nating mahal na ito ay sila Doc Lorraine at Ka-Eric, na ito ay oratorical contest lang ni Kuting o pang declination ng kanyang mga pagsisinungaling sa inyo dahil hindi niya pinoprotektahan ang press freedom ng mga kritikal, kundi ginikipit, kinakasuhan, like Atty. Glenn Chong, General Macanas, like ako, like SMNI, di ba? Like Doc Lorraine, Ka-Eric, na dinitini dyan sa Congress ng mga jutang Ginemes. So ito, kasinungalingan mo, Marcos Jr. Tapos sinasabi pa niya dito sa kanyang speech, it must have the untrammeled freedom to do its work, not just to arm the citizenry with the truth, but also deepen discernment in this age of mass disinformation. In fact, there has been hallmark of FOCAP's relationship with the president and the government for this half-century. Not compromising your principles has allowed you to live up the public trust in a manner that is fair, that nuanced, balanced, but critical. So ngayon mga palangga,
itong mga kajotahan itong kajotahan ng gobyernong ito, na kunyari ay protektado niya ang press freedom, okay? Ang kalayaan ng mga tao, ang pagpapahayag, at dapat daw igalang, at dapat daw ito'y pangalagaan ang mga kapakanan ng ating, ng mga press. At ang kanyang administrasyon daw ay talagang namamagitan at talagang ginagawa ang tama para mayroong kalayaan itong mga mamamahayag na ito. It's bullshit. It's budol, mga palangga. It's budol itong administrasyon na ito dahil ang katotohanan dito ay binubusalan ang ating bibig. Itong mga ginayupak na mga even foreign correspondent na miyembro nitong FOCAC, okay? Etong mga local media, hindi nga inulat ang nangyari sa, hindi nila sinabi na ganito kadami yung tao na almost 80 to 100,000 ang pumunta doon sa Davao del Norte. Ito ba ang malayang pamamahayag? Ang sabi ni Marcos Jr. dun sa speech pa niya na dapat daw ang mga media ay critical, not cooperative. Ibig sabihin, dapat critical sa gobyerno, hindi makipag-cooperate, kumbaga makipag-bribe o makipagsabuatan. Julul! Ang buwaka ng ina mong Lisa Tanas ay binabribe ang mga mainstream media. Oh, eto, gusto nyong malaman. Yesterday, makinig kayo GMA7. Ano ang sabi? Hindi ko nalang pangangalanan, baka pag initan nyo na naman yung tao. May in-interview sila, mga kababayan. Taong gobyerno. Okay? Taong gobyerno ang in-interview nila. Anong sabi nyo? GMA. Basta GMA pang kalahatan. Ano ang sabi ng host ninyo? Ano ang sabi ng dun sa newsroom? Ang sabi daw, wag nang pag-usapan ang tungkol sa PDEA document. Wag pag-usapan ang tungkol sa pulboronic, yun nga, yung ni Kuting, yung pinalabas natin dito. Kasi daw, pag-iinitan sila ng gobyerno. Tapos gusto ni Kuting sa sinabi niya sa FOCAC eklabos niya na dapat ang mga media ay critical. Bakit GMA7? Radio po ito sa radio. Okay. Sa radio program nyo, in-interview nyo ang taong tatlo ang in-interview ninyo. Okay? 3 tao. Ano ang instruction ninyo? Huwag pag-usapan ang issue sa PDEA na kumakalat sa social media tungkol sa dapat na i-raid si Kuting. Bakit Marcos Jr. takot itong GMA7? No wonder ang interview ni Ivan Merina dito kay Attorney Vic, nakapost ko lang dyan, nakashare ko lang, ay napaka-iksi. At what? Masyadong limited. Alam mo, as human being, na kayo ay nakatutok sa social media, na nakikita nyo kung anong kalakaran, alam nyo kung quality yung interview or not. Katulad ng ginagawa ni Eric at Dr. Lorraine na binibigay nila yung time sa host, binibigay nila yung time sa guest nila para i-explore yung mga topic. Which is ang importanteng topic daw, yung pagiging pulboronic ni Kuting. Pero doon kay Ivan Merina, napaka-iksi lang. Pinanood ko lang, senior ko lang because of Attorney Vic Rodriguez. But at least, hindi niya tinanong yung tungkol doon sa PDEA document. Walang tinanong ang GMA, balikan nyo. Diba, tinanong lang yung ano nangyari doon sa Maisog, tapos yung issue na pinag-uusapan doon, which is nga, binanggit ni Attorney Vic doon, yung ini-encourage siya na magpa-pulburon test itong hindi ka pinalanganan ni Attorney Vic, lahat ng mga ahensya, lahat ng mga taong gobyerno. Okay. Dahil nga sa dramatization, dahil sa oratorical drama, declaim, lahat ng kasinungalingan ni Marcos Jr. na sa speech niya na dapat na ang mga press o yung mga mamamahayag ay dapat hindi nagbubuwis ng buhay o hindi kinikitil. So parang may pinatatamaan siya. Di ba? Pag-upo mo pa lang, nategi who's that one? Okay, si Percy Lapid. Dahil critical siya sa inyo.
Tapos ngayon, ito nga, very classic, yesterday lang po ito nakarating sa akin, na mismo ang GMA7, pangalanan na natin ang kanilang radio, DZBB, wala kayong bayag, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil ang inyong mga ini-interview, sinasabihan ninyo na wag na lang muna natin pag-usapan itong PDEA issue ni Marcos Jr. kasi pag-iinitan kami. So, anong ibig sabihin yan? Kina-curtail ni Marcos Jr. ni Lisa ang inyong palayang pamamahayag. Tapos nagdrama-drama dun sa POCA na dapat ang mga media ay maging critical, not cooperative. Bakit kayo nakipag-cooperate sa utos ng puting na ito, ng buwaka ng inang Lisa Tanas na ito, na huwag pag-usapan ng PDEA kung kayo ay mayroong layang pamamahayag? Huwag kayong magsinungaling, DZBB. At lahat kayo dyan na ayaw nyong pag-usapan ang inilabas ko na dokumento na sinasabi ni PDEA Chief Lazo na ito ay AI. Noong ang dokumento noong March 10, 2012 na dapat ay kikidnapin, dapat ay aarestuhin si Marcos Jr. at saka si Terry. Huwag niyo ako mga Terry, mga buwaka ng ginalis niyo puting. Di ba? Alam niyo na yon na pinigil. Alright? So ngayon mga kababayan, you have to know ngayon dito sa channel ni Maharlika. Bakit? Kahapon pinag-usapan, kaya hindi ko ito bibitawan ng issue na to. Kahapon po, isinuwalat ko sa buong Pilipino na nakarating na sa opisina ni Marcos Jr., Office of the President, opisina ni Lazo ng PDEA, opisina ni General Bato o ni Senator Bato, ang letter ng investigating agent, former investigating agent noong 2012, okay, ng PDEA, nakarating na ang kanyang liham, ang kanyang sulat na willing siyang mag-testify sa Senado o Kongreso o kung saan mang forum kung siya ay ipapatawag. At dun sa sulat na yon, okay, nakasaad doon na pinatotohanan niya na yes, tumpak, plak, kabog sa banga, na talagang dapat ayuhulihin nila si Kuting dahil meron ngang confidential informant. Okay? Na pinasalaysay niya at nagbigay ng sworn statement during that day noong March of 2012. It just so happened na si Lisa Tanas, si Marcos Ochoa, yung si Executive Secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay? Then si Serapio, yung Serapio, abogado, napag-alaman natin, ito pa lang si Serapio at saka si Ochoa ay may partisipasyon talaga, okay, dun sa pagpigil, sa pag-raid supposedly, dahil nga partner sila ni Lisa Tanas doon sa kanilang most law firm. Marcos, Ochoa, Serapio, Tan. Okay? Na nag-divest na sa dyan, si Lisa Tanas, noong nung nadaya na nila ang taong bayan. Okay. So alam nyo na ha, kaya ulit-ulitin natin to. The most effective laban natin is ulit-ulitin every day. Huwag kayong mabibingi sa katahimikan. Kailangan nyo mag-speak up. Ulit-ulitin natin, araw-araw, pagising natin, kung pwede nga natin kantahin araw-araw, Sikuting, sikuting, Paul Boronik, tayo na, gumising ka na Kuting. Di ba? Kung pwede mag-compose nga, mag-compose nga tayo, di ba? Nang bata tayo, pagising sa umaga, magpulburon. Ganon. Dapat every single day ng buhay natin, tayo na. Piliin kung alin ang pulburon. Umaga. Di ba? Ako, si Kiko Maching. Eto ko din, pulburon. Anyway, okay, going back. Seriously. Okay. Hugot. So, pinalabas natin kagabi na nakarating na nga ang sulat. You know kung anong ginawa mo, Lazo? Hindi ka makakatakas sa akin, Lazo. Ha? Hindi ka makakatakas. Lahat kayo.
Total, gugurgurin nyo lang din naman kami lahat. Eh maggurgura na tayo sa ngalan ng katotohanan. Right? Mga kababayan, ha? Okay. Ano ang nangyari? Ang nangyari ay pinwersa ni Lazo ang mga intelligence of investigating officers, agent na nandiyan sa PDEA na present or nasa trabaho, na kasabay nitong agent na ito na nagsulat sa kanila na willing siyang mag-investigate. Ibig sabihin, yung mga ahente o mga agent now sa PDEA na they were there during that March 2012 ay pinwersa Moro, Berrilio, Lazo na papirmahin ng affidavit na wala na fake ang papel o yung authority to operate at yung pre-operation na inilabas ko. Mga kababayan, ngayon umiikot na ang tumbong nila. So, ulitin ko po, kahapon dyan sa PDEA, inutusan, ginamit ni Lazo, inabuso niya ang kanyang power, pinwersa po ang mga PDEA agents na pasinungalingan ang dokumentong inilabas ko. So, persahang pina-execute ng affidavit na pasinungalingan nga ang report ng agent na nakapirma dyan. Kung hindi daw pumirma o hindi sumunod sa paggawa ng affidavit ay ipapatanggal sila o tatanggalin sila o itatapon sila sa kung saan dalhin kung saan mang malayong lugar, mga palangga. Si Lazo, alam ko na naman, hindi ka makakalusot na gago ka. Dahil ang video mo pa lang na nanakit ka kay Atty. Delgadong ginayupa ka. Hindi ka makakalusot. Sukang-suka na ang taong bayan. Ngayon, mga palangga, nakakaawa lang to mga taong to ng mga agent kasi may mga pamilya. Okay? So baka after ko ma-vlog, baka tanggalin na naman sila, pagdudahan naman sila. Kasi hindi naman sila puting ahas ko. Ang puting ahas ko, hindi tao. Ahas nga eh. Ahas, gumagapang, literal na puting ahas. You know, may power to. Thank you to Atty. Glenn Chong. So ngayon, mga kababayan, huwag kayong tumigil. Okay? Huwag kayong Okay? Tawagan mo ngayong okay. Huwag kayong tumigil sa kakashare o kaka-comment dito sa PDEA. Itong impormasyon, di ba kagabi sabi ko, komentan nyo ng komentan si Senator Bato na imbestigahan niya. Magpatawag na siya ng investigation dito sa papel na inilabas ko dahil ito ay katotohanan. Huwag kayong mag-alala. May hawak tayong matibay na ebidensya dito kung ano-ano man ang mga eksenang darating. Alright? So ngayon, ulitin ko po, si Lazo ay pinilit, pinwersa, ginamit ang kapangyarihan niya sa maling paraan o sa iligal o paglabag ng karapatan o konstitusyon o batas ng Diyos, batas ng tao, batas ng PDEA o guidelines ng PDEA na pinilit ang mga ahenteng mag-execute ng affidavit. Bakit? Bakit? Tanungin nyo. Sige nga, magtanong kayo dyan. Okay, may anong sagot? Mag-question tayo dito mga inday. Pagising sa umaga, magpulburon, tayo nang suminghot sa batibot, tayo nang suminghot, huwag matakot, magpulburon. Okay. Bakit? Natin ko yung sagot ko habang kumakanta ako Alright. Bakit sa tingin nyo pinapirma ng sapilitan ni Lazo ang mga PDEA agent? Why? Lazo, why? Okay, here, mga kababayan. Kasi, natatakot sila na pagdating, hindi pala sila natatakot, naghahanda sila na kapag nag-open ng investigation sa Committee on Polvoron, si Senator Bato, isasalpak nila doon sa Senado na, hey,
Itong mga PIDEA agent ay pumirma ng affidavit na ang inilabas ng Jutang Jenimis, sige, murahin na natin sarili, na pinalabas na, hindi, wag pala, na inilabas ng maalindog na vlogger na si Maharlika ay fake. At iyang agent na yan ay fake din. Si Duterte ay fake din. So, pinamirma nila kahapon. At ang iba nung nakarang araw, kaya pag nagkaroon ng Senate hearing, tandaan nyo ang date na ito, March 15. 16 na sa Pilipinas, di ba? Ang ano natin, tandaan natin, 14, 15, 16. So yan ang makikita natin sa affidavit na ipapakita nila sa Senado kung magkakaroon ng open investigation doon sa dokumentong inilabas ko sa inyo. Kahit ano pang gawin mo, Lasso, kapag sinungaling kayo, magkakabuhol-buhol kayong putang buwaka ng ina ninyo. See, mga kababayan, kung paano kayo lokohin? Alam ni Lasso, alam ni Marcos Jr. na isa siyang addictus benedictus, kaya nga ayaw niya magpulburon test eh. Pero lolokohin na naman kayo, kaya itong mga PIDEA agent na to, nananawagan ako sa inyo, tumayo kayo, lumaban kayo sa katotohanan, ibukin nyo na. Tinutulungan ko na nga kayo eh, nabamaos na nga ako dito eh, tumayo tayo, manindigan tayo, mubarog ako, di ba? Sabi doon sa, sa Davao. Manindigan tayo, inahamon ko kayo, mga PIDEA agents na pinapirma ni Lasso. Alam ko, kailangan nyong mabuhay. Alam ko, kailangan nyo ng hanap buhay. Alam ko na iniisip nyo ang kapakanan ng inyong mga pamilya, ang inyong mga anak. But wag po kayo maging selfish. Why? Hindi ba kayo nasaktan na habang pumipirma kayo ng kasinungalingan, dahil inutusan kayo o tinutukan kayo o whatever. Tinutukan kayo, nakatutok dyan, permahan mo yan, dahil hindi tatanggalan ka ng trabaho. Tumayo kayo, panahon na, para tumayo kayo lahat dyan na pinapirma ni Lasso dahil in preparation sa future hearing na bubuksan ni Senator Bato. Senator Bato, nasa iyo ang bola. Diba? Make or break. Dahil kung hindi mo paimbestigahan ito, we will talk about you. This one will give you punishment. Hindi kita hinahamon. Nakiusap lang ako, ha? Naglambing-lambing lang ako. Maghimas-himas lang muna ako sa ulo mong kalbo. Diba? Para naman, kuya, baka naman. Okay? Kuya Bato, mag-inisan yung kalbo, baka naman pwede mo. No, kaibigan natin yan. Na-meet ko yan dito. Okay? But Senator Bato, I'm hopeful. Diba? I'm hopeful. I know na suportado ka kay Inday Sara at kay Pangulo Duterte. But this is not about Sara and Duterte. I hope tumayo ka dahil ikaw ay ang makapangyarihan. Hindi si Lisa. Hindi si Kuting. Senator Bato, kung sila ay nalalasing sa kapangyarihan sa pangangamkam, ikaw as a senator, may kapangyarihan ka na ipaglaban ang katotohanan. Umpisahan mo na, magpadala na kayo, sagutin nyo ang letter ng investigating agent kasi may hawak tayong ebidensya na natanggap nyo na. Okay? Natanggap nyo na yung pulburon letter. Ngayon, mga palangga, ano ang reason? Okay? Sino ang nagpuwersa dito sa mga agent na ito? Okay, napag-alaman natin na inutusan ni Lasso at nitong si Bitong dyan. Bitong tong pakitong kitong. Mukha kang ulupong. Mga talagang mga upong. Ikaw, Bitong, ha? Nakipagsabwal. Magkasabwat naman kayo dalawa, di ba? Ayon sa ating informante, mga palangga, ay pinilit, binraso ni Bitong tong pakitong kitong at ni Lason ang mga PIDEA agent dahil kung hindi kayo pipirmadan, sabi sa kanila, ay what? Ipapatapo namin kayo sa bundok, hibok-hibok, or tatanggalan namin kayo ng trabaho just to cover the ass of Kuting para pagdating daw sa Senate inquiry, sa Senate hearing, madidistract talagang, Maharlika fake news yan. Investigating agent fake news yan. Kaya sila pinapirma ng affidavit. Ngayon, mga palangga,
Sabi ko nga dito sa ating sa ating informante, sabi niya kasi yan talaga, yan ang trend talaga dito sa PIDEA. I-reassign yung mga tao without prior notice at without any justifiable reason. Kaya po takot ang lahat. Huwag na kayo matakot, nandito kami. Nasamahan namin kayo pag kayo, kung i-vacate nyo ang inyong mga place. Now, PIDEA, kukolapse yang mga demonyo na yan. Then magigising makikita ng tao. Kung kayo ay magsanib puwersa dahil dinidibdiban kayo ni Lasso, di ba? Ginaganon-ganon kayo. Nakita niyo naman sa video, nananapak ng babad, ng nag-trip, 5-minute video kung paano hinaras ni Lasso yung PIDEA, yung si Attorney Delgado. So kung kayo ay magsama-sama, magtipon-tipon kayo at pumunta kayo sa kalsada na magsalita, yes, totoo ang sinabi ni Maharlika. Ito ang affidavit, kopya ng affidavit na kami ay pinuwersa ng waka ng inang Lasso at ng PIDEA na ito. Temporary lang kayo mawawalan ng trabaho. Baka 1, 2, 3 araw lang. Pag napatalsik natin ang mga demonyo, I know, alam ko, alam ng Diyos na makakabalik kayo sa trabaho, pero nanindigan kayo, ipinagtanggol nyo ang katotohanan at hindi kayo nasindak. Kasi sabi nyo nga sa akin, takot na takot kayong lahat. Kasi may memo si Lasso na, another thing, may panibagong memo na part ng annual rating, yung individual performance commitment ng mga directors na dapat daw ay 40%. Okay? Ngayon, following orders at directive mula kay Lasso na kung hindi daw magsunod o sumunod sa pagpipirma, sa pursahang pirma, ay ibabagsak ang kanilang rating. Okay? At pwede daw ito i-drop from the roles ng agency at tatanggalin sila sa trabaho based ito sa civil service law na non-performance of duty. See? Pag hindi sumunod kay Lasso at kay Bitong na pagpirma ng affidavit, ibabagsak ang kanilang performance to below 40% para magamit ang guidelines ng civil service na bagsak ang kanilang performance of duty. So, justify nila na dapat tanggalin itong mga agent na ito, pero ito ay fabricated ng PIDEA head. So now, mga palangga ko, mga bruskong PIDEA agent, if I were you, alam nyo kung gaano kasakit sa isang tao, natatakutin ka, permahan mo yan kung hindi tatanggalan kita ng trabaho. Di bali nang matanggalan ako ng trabaho, ipaglalaban ko ang tama. Remember my story? Nung ako'y medra, bagong-bago pala ako sa trabaho, binubullshit ako nung district manager. And you know that story, that last week, kinuwento ko ulit. Sabi ko, hindi ako mamamatay ng pag tinanggal ako sa trabahong ito during that time. Hindi ako sumunod, nagpasaklaw sa mga demonyo, sa halip ako'y tumayo, lumaban. Dahil kahit magbitbit ako ng kamote Q, banana Q, gagawin ko para mabuhay, pero hindi para tutukan ng baril o i-intimidate o i-harass para piliting pumirma sa mga bagay-bagay na against my will, and until the last drop of my blood, I will fight. Kayo din sana, ano ang silbi ninyo? Nandyan kayo sa PIDEA, mga sir, ay naintindihan ko kayo. Pero kung lagi ko naman kayong intindihin na, tatanggalan kayo ng trabaho, ay putang ina, lalo kayong gigipitin, haharasin ng waka ng kinang bangag-bangag na gobyernong ito. Tumayo kayong lahat, lumabas kayo dyan sa PIDEA, isigaw nyo, sabihin nyo sa taong bayan, dahil lingkod bayan kayo eh. Sino magtitiwala sa inyo? Nanguhuli kayo ng pulburon. Ayaw hulihin ng presidente yung pulburon. Huwag na kayo manghuli. Mga inayupa kayo, pabayaan nyo nang bumaha ang pulburon sa Pilipinas para bangag-bangag na lahat ng Pilipino. Kasi yan ang gusto ni Kuting. Now, alam nyo na mga palangga? Last Friday, pinatawag. Friday, ano bang date ngayon? Friday pa pala ito. Dali. Anong Friday pa daw? Anong kalendar? Teka, ano ba yun? Wala na ako sa, si Lorong eh. Okay? Calendar. Okay? Friday. April ngayon, no?
Okay, 12 pala. Okay, last Friday, 12 dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Okay? Pinatawag. Okay. Pinatawag at miniting ni Lasso at ni Bitong itong mga agent na ito. At kahapon nga ay pinapirmahan at pinanotarize na ito ni Lasso at ng kanyang legal team ang mga persang affidavit na magpapasinungaling. I mean, hindi magpapasinungaling, na nagsisinungaling, sabi ko, shotgun ang shotgun signing. Di ba? Parang ganito ang nangyari. PDEA agent, karmahan mo yan, or else, nasabog ang jungo mo. Parang ganon, di ba? Parang ganon. So anyway, pero alam nyo na. So kapag nagkaroon ng Senate hearing at ganito ang usapan nila doon, nasasabihin ng mga agent, ay hindi yan totoo. Hindi totoo sinasabi ni agent nung time na maghuhuli dapat kay Marcos Jr. sa 46C sa Rockwell Tower o doon sa condominium na yon. Di ba? Siyempre magkakaroon ng balitaktakan doon. Pero ngayon sinabi ko niya ni agent, hindi po yan totoo. Fake yan, AI yan. Kasi eto nga po, nagkaroon ako ng sworn affidavit, tapos makita niyo yung date kahapon. Di kabog na naman tayo sa banga. Ngayon, ang question ko, gano'n na lang ba lagi? Yung mag-expose ako dito, tapos sa patunayan natin, tapos babalik na naman ako, magnangabelsa naman ako. Wala kayong gagawin sa part nyo, mga sir, mga ma. You know, it's so tiring. But, sabi ko nga, kahit nakakapagod to, we will fight. Kasi ito yung purpose nila, i-intimidate tayo, kakasuhan tayo, patatahimikin tayo. Di ba, alam nyo yan na ako ay ginigipit ni Lisa Tanas?